rito manda mo sa Supreme Court. Brother Dato Benji. Maraming salamat kasama kapatid na Ray. Humingi po ako ng paitulot sa ating chairman Major General Romeo Pupis, makahayag din kami ng konting kung anong nararamdaman namin sa Mindanao. Alam mo, nakakalungkot talaga yung nangyayari sa atin. Kumbaga sa mga anak, hindi natin alam anong nangyayari sa tatay natin. Pwede ba yun? Kailangan pang maniklo tayo para malaman natin ano ang kalagayan niya. Yun ang masakit. Alam mo, hindi na ito usapin legal eh. Usapin ng katotohanan na ito. Pero pasalamat tayo sa pamumuno ni Major General Romeo Pupis kasi ini-exhaust niya yung lahat ng avenue para kung sakaling mag-decision tayo, ginawa natin lahat. So kami sa Mindanao, naghihintay lang kami. Actually, bago umalis kahapon, nag-meeting kami. Gusto talaga namin dito. Kaya lang, yung layo ng lugar namin, sasakay ka pa ng eroplano, barko, o magbabaylan ka. So ang napagkasunduan namin doon, hihintay namin kung anong sasabihin ng national. Ready kami doon. Meron na tayong 3,000 mga pwede nating immobilize sa South Cotabato, then mga 2,000 mga kasama natin sa North Cotabato na kung ano ba ng iutos ng national chairman natin, yun po ang gagawin namin. Papasalamat din ako na na-witness ko ngayon yung nangyayari sa atin. Alam mo, minsan naisip ko, kasalanan din ng maging mabait eh. Yan ang nangyayari sa atin, sobrang bait natin. Alam na natin, inaano na tayo ng yung dapat na tutulong sa atin. Bakit ganito? Kaya, ay pag-comment ninyo kasi yan ang damdamin namin sa Mindanao. Pasalamat sila dahil binigyan kami ng barn na walang nagagawang tulong yung barn, nakakasira pa yan sa amin. Dahil ang presidente na ginagamit lang yung So, magkaisa tayo. Dapat tama na ito. Tundukan na natin itong nangyayari sa atin. Hindi lang tayong kawawa, yung magiging anak natin. Ngayon, kung nararamdaman lang ninyo, nararamdaman namin sa Mindanao, siguro talagang puputok ang dibdib niyo sa galit. So, hindi ko mapatagalin yung sasabihin ko kasi talagang nagiging emotional ako sa nangyayari sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dato Benji. Bigyan natin ng pagkakataon. Ang isa pa sa nakakaunawa kung ano yung nangyayari talaga sa Mindanao, bakit apektado sila. Ang ating mahal na kapatid, Dato Alan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating Major General Romeo Pupis at ang ating mga kasamaan dito, malaki pong pagkakataon nito na may lahat namin ang aming mga salupin bilang tinatawa ng Mindanao, UPM Mindanao. Katulad po na sinasabi ng aming chairman na si Dato Benji, doon po sa amin sa Mindanao, hindi rin sa inyong kaalaman ang mga kasaysayan namin doon sa Mindanao. So ngayon po, katulad ng aming panawagan sa administrasyon na kasalukuyang pamahalaan ngayon, na hindi naman kawalan sa kanila na may lahat ang katotohanan kung ano ba talaga ang kalusugan ng ating presidente. Para po mawala yung agam-agam na marami, lalo na ang taong bayan, na talagang malusog ang presidente, kaya pa niyang pangatawanan ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dato Alan. So ngayon po binibigay namin ng pagkakataon sa bawat isa sa inyo na nandito na
magtanong tungkol dun sa ating ginawang aksyon sa Korte Suprema. Narinig niyo po, lahat ng legal process ine-exert natin through the leadership ng ating mahal na founding chairman, Major General Romy Pulkis. Lahat po ng hakbang ng UPI is naaayon sa legal process at ayun po yung panuntunan na aming sinusunod under ng UPI. Lagi po tayong non-partisan, niyayakap natin kahit anong political colors mo, basta naniniwala tayo sa pagbabago na gusto natin sa bansa natin. At non-violence po, hindi po natin sinusuportahan yung violenting pamamaraan at lagi po nakaangkla tayo dun sa ating batas. At sabi nga ni Dato Benji kanina, minsan pag naiisip natin yung katotohanan, hindi na ito usapin ng at laman na legal. Kasi yung mga taong dapat nagpapatupad ng batas, sila yung unang sumusuway. So kapag wala na tayong mapuntahan, hindi na natin maasahan ng executive branch, hindi na rin natin maasahan ng legislative branch na pinagmulan ng lahat ng anomalya na okay lang sa executive branch at ang ating judiciary na huling bastion natin, huling sandigan natin bilang taong bayan, kaya doon tayo sumulat sa kanila. Hindi naman lahat, pero yung iba, sinasabi na nababayaran rin. At ang pinakamasaklap na katotohanan, nagagamit nila ang kapulisan at kasundaluhan para takutin ang taong bayan. Kaya po, nagpapasalamat talaga kami at nagkaroon tayo ng isang leader at mga co-convenor ng United People's Initiative na mga retired military. Kasi ang pwede lang kumausap sa mga active at totoong nakakaintindi sa mga active, policeman or armed forces, walang iba kundi mga retired. So naiintindihan namin bawat isa, nire-respeto namin bawat isa. Huwag po tayong magalit ng 100%. Yung magdamdam, normal lang. Huwag tayong magalit ng 100% ng todo-todo sa ating kapulisan. Huwag tayong magalit sa ating kasundaluhan. Sila po, nag-iisip rin kung ano nangyayari sa bansa natin, pero hindi po pwedeng manguna sila. So hindi hintay nila yung aksyon ng taong bayan na angkla pa rin sa legalidad. At baka maaari, nararamdaman natin, sumuporta sila sa atin. So bago ko po ibigay sa inyo yung pagkakataon, paalam ko na rin po sa inyo ang ating chairman, ang ating lead convenor, General Romeo Pugis, is sumulat na po at i-deliver po namin mamayang hapon na humihingi po kami ng second round face-to-face meeting sa ating Chief of Staff ng Armed Forces kay General Romeo Browner. Pangalawa po ito kasi para sa kaalaman ng lahat, yung una po natin pag-uusap last year, ikaharap po natin si General Romeo Browner, ang ating Chief of Staff ng Armed Forces at kanyang battle staff. Pag sinabi nating battle staff, mga senior generals from J1 to J10, kaharap po namin sila at ang pinag-usapan po namin, problema ng bansa natin. Wala pong inilihim at sumagot naman po sila. At ito yung pagkakataon na kailangan magharap uli yung mga retired at saka mga active para pag-usapan, mawala rin yung haka-haka na ibinabato nila sa United People's Initiative na gumagawa tayo ng mga hakbangin na hindi naaayon sa batas. Gusto natin klaruhin ito. Mananalo tayong lahat kung may open tayong pag-uusap maging sa kabilang bakod at sa ating mga mamamayan. Ipaparating natin yung gusto ng ating mamamayan doon sa mga namumuno. Lalo na sa pamunuan ng ating Philippine National Police at ng ating Armed Forces of the Philippines. Napaka-importante kasi nakikita naman natin, nagagamit sila sa maling pamamaraan ng mga politiko na may mga vested interest. So pwede po nating simulan ang pagtatanong. May microphone po doon, pwede niyo pong ipasa na lang. Pakilala po muna kayo bago po yung inyong tatanungan. Ito. Ayun na. Nandiyan na sa inyo. Pero ayan na isa. Yung isa dito sa kapila para hindi na kayo tatawid-tawid. Ang question ko po ay Chet Gatchalian from Billionaire News Channel. Ang question ko po is
Kasi di ba sinasabi na the burden of proof lies on the accuser. So ano na po ba